Good morning po ulit sa atin. Isa pong ulang araw sa ating lahat. Again, this is your Sir Ian and we will be discussing another topic for today. Ngayon, bago ako magsimula, may mga sagutin muna tayong tanong. Ano po? May mga estudyante, actually may mga kasamahan din kaming guro na nagtatanong why I am explaining things in Filipino, gayong math yung subject natin. Okay? So, sa akin naman, kagaya nung nauna ko nang binanggit sa inyo, ay gusto namin matuto kayo. That's our main goal. So, kung isang paraan po ay yung pagpapaliwanag namin na may Tagalog, we will be doing that para lang po matuto kayo. Dahil nga po dun sa ilang mga tanong na yun, naisipan kong tingnan din yung ginawa ng iba naming kasamahan sa Math 9 na hindi naman po sa school natin. And English nga yung kanila, kaya lang it's not about us. It's about you guys, sa inyo mga learners, no? Pakita ko muna sa inyo kung paano sila mag-discuss. And let me know kung ano po yung masasabi nyo dun sa ating mga comment section po, ano? So, kung sakali po, ganito po sila mag-discuss. Let's pick one. Ito halimbawa. So, ito yung paraan po nila ng pag-ano. Ito yung previous nating topic. And then, this is the way that they will be discussing this one. Halimbawa, characterizing the roots of quadratic equation. The nature of the roots of quadratic equation. At the end of this video, you will be able to solve for the roots of the quadratic equation. Identify the nature of the roots of quadratic equation. Let's go back to the standard form of quadratic equation. Ax squared plus bx plus c equals 0. If the value of a is negative, let's make it positive by changing all the signs in the equation. Example, negative m squared plus m equals negative 2. 3m squared minus m equals 2. Okay, I'll stop with that, okay? So, ganun po yung nangyayari sa kadalasan po dun sa nakita ko na video lecture ng ibang mga nagdi-discuss sa math. Binasa lang din nila yung slides na ginawa nila. So, ulitin ko lang, the reason why we are discussing like this para po matuto kayo. So, naisip ko lang pong paraan ay yung parang nakikipag-usap lang sa inyo ng maayos. Okay? I hope that will be clear for every one of us na gusto namin ay matuto po tayo lahat. Okay? It's not about us. Kaya ko mag-discuss diretso ng English even with the explanation. Ang tanong ay kung may paparating ba namin yung gusto naming maiparating sa inyo na matuto po kayo. So with that, pagtiyagaan nyo na lang yung aking paraan kung paano ako mag-discuss. If there are some questions, please, we have the group. Write down the questions. Dun po sa comment section naman doon may nakalagay na magko-comment kayo. And yung nasa admin, mga teachers ninyo, will try our best to answer your queries. Kung ano man po yung mga tanong ninyo, as long na kaya po naming sagutin, kaya nga binuo yung grupo na ito para po dun sa inyo. With that, let's proceed with our topic for today. And this will be about solving quadratic equations and rational algebraic equations. If you notice, we have here now part 1 of week 4 to 5.
Yung sa module po ninyo nakalagay week 4 to 5 ito. This will be our week 4. So nilagay ko dito part 1. Again, solving quadratic equations and rational algebraic equations. Ito po yung topic natin for this week. At the end of this lesson, you should be able to. This will be our aim, this will be our target. Sana bago matapos itong discussion natin, makamit natin lahat ito. Ang una, we have to define rational algebraic equations. Kasi nakalagay, magko-compute tayo. Tapos nakalagay rin doon, rational algebraic equation. Ang main goal natin, unang-unang goal natin, will be to know what is the definition of rational algebraic equation. The second one will be get the LCD of rational algebraic equation. If my memory serves me right, parang lower grades nyo pa lang, pinag-aaralan na yung LCD. So, we will be discussing this LCD dito rin sa ating topic for this week. Number 3, generate quadratic equation. So magkakaroon po tayo ng quadratic equation in standard form using rational algebraic equation. If the given will be at the rational algebraic equation na i-define muna natin, makakapag-generate tayo ng quadratic equation na naka-standard form na siya. I hope I'm making myself very clear para po sa atin. And last, we have to translate verbal sentences into mathematical sentences. Marami nagkakaproblema dito sa number 4 kasi yung pagta-translate hindi nila masyadong naiintindihan. So dito we will be trying to simplify things na sana maintindihan po ng lahat. Basically, we have here now these 4 targets para po sa atin. Hopefully, magawa natin at ma-achieve natin tong aim na to. Simulan po natin sa pagtatanong, what is rational algebraic equation? First things first, dito makikita po ninyo, naka-italiced, naka-bold, at may underline yung rational. So para maintindihan po natin yan, tanungin muna natin what is rational. If we will be searching for the definition of rational, may dalawang klase kasi. Yung una will be naka-inline sa tamang takbo ng pag-iisip. Kaya nga pag daw ikaw ay magde-decide, dapat rational. Tama, pinag-isipan, based sa logic. But in math, if we will be talking about rational, eto yun. Rational is a quantity that is expressible as a ratio of a whole number. Yung quantity dito, we are talking about numbers. Expressible, pwede raw nating ipakita saan? Ratio of a whole number. Ano ba yung ratio ng whole number? Pag sinabi nating ratio, balikan ko lang, comparison of two quantities by means of division. Ang tinutukoy pong ratio dito, fraction. Kaya nga, of a whole number. 3 out of 5, 1 out of 3, etc. If we will be talking about rational in algebra or in mathematics, we are talking about fractions. Which means, dito po sa topic natin, we will be dealing with fractions. Upon answering this one, we have to understand what is rational algebraic equation. Alam na natin na yung rational dito sa math, quantity that is expressible as a ratio of a whole number, which means fraction nga yung pag-uusapan natin,
Ngayon, dinagdagan na natin para masagot yung mismong topic natin. Ano raw yung rational algebraic equation? When we try to talk about rational algebraic equation, it is an equation containing fraction as numerical coefficient. Kung natatandaan po natin, yung A, B, at saka C are all real numbers. Yung mga previous po nating examples, whole number yung ginagamit po natin. The reason, para po mas mabilis ninyong maintindihan kasi whole number siya. This time around, we will be including fraction. At dahil may fraction na, kahit po saan A, B, or C, kahit isa lang dun sa tatlo ang may fraction, it will fall under rational algebraic equation. Again, I'm hoping that I'm making myself clear para po dun sa ating pag-aaral ngayong linggong ito. What is LCD? Kanina nabanggit natin, kukuha tayo ng LCD. Ano ba itong LCD na to? Ang LCD na tinutukoy po natin is abbreviation of the least common denominator. Dahil nga po fraction yung ating pag-uusapan, meron siyang numerator at denominator. Saan matatagpuan yung ating denominator? Sa ibaba. LCD is the smallest value of the multiple of the denominators of the given fractions. Sir, para pong nakakalito. Kasi smallest value, pinakamababang value, nalin, multiple of the denominators. So yung mga denominator pala natin, hanapin mo yung multiple niya, and then yung pinakamababang value, yun po yung LCD. Dun pangalan sa pangalang LCD, least, mababa, common, makikita mo dun sa pares na fraction, denominator sa baba. Okay pa? Halimbawa, para mas mabilis nating maintindihan. Let's say for example, we have here now two fractions, and the fractions are 2/3 and 4/5. Okay? Ang numerator natin ay 2 at saka 4, therefore, yung natitira, yun yung denominator. Ang denominator natin will be 3 at saka 5. Focus tayo sa denominator kasi LCD yung pinag-uusapan. Kunin muna natin yung denominator dito sa kabila, which is 3. So, papunta rito, kukunin natin yung multiples of 3. And the multiples are as follows. Ito. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. If my memory serves me right, sa elementary, ito yung counting by 2, counting by 3, counting by 4. Ito yun. Yun yung multiples na tinatawag po natin. Kaya nga 3, dagdagan mo pa ng 3, 6. Dagdagan mo pa ng 3, 9. If we will be taking the multiples of the next denominator, which is 5, ang makukuha po natin will be 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. What I did here is I listed down yung multiples ng bawat denominator po natin. And then, pagkalista po natin, take a look at this one. Pag sa survey ninyo, may makikita kayong parehas yung number. 15. And by doing these multiples, yung kauna-unahang number kung saan sila magtatagpo or parehas po nilang taglay, yun po yung tinatawag nating LCD. Another one. We have here now 1/4 and 5/16. Same process will be applied. Focus lang tayo sa denominator. So let's say for example, 4 muna. Ang multiples ng 4, siguro familiar naman tayo, eto. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. The next denominator will be 16.
And the multiples of 16 are as follows: 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112. By scanning this one, ayun. Ang unang number, gamit yung multiples nila na parehas nilang taglay, 16. Therefore, ang LCD nitong dalawang fraction na to, 16. Supposing we have here now different given, 1/2 and 5/x. The same process will be applied. Ito po yung gagawin po natin. Ito muna tayo. Ano yung multiples natin sa 2? 2, 4, 6, 8, 10. So, all you have to do now is to count by 2. We come up with the multiples of 2. Next, ang denominator dito is x. Ayun. Ano yung multiples ng x? Ito na siya ngayon. X followed by x squared, followed by x cubed, followed by x to the 4th, hanggang kung saan man yan. Kung mapansin natin, sir, anong gagawin natin? Walang unang number na pinagkatagpuan. Samantalang ang banggit ko po kanina sa ating lahat, kung ano yung unang value na may encounter natin na taglay nila parehas, yun yung LCD. Kaya natin iginawang example ito para mapansin natin na pwede palang wala. Kung sakali at wala po silang pagkakatagpuan, ang magiging LCD natin will be the product of the two. Aling 2 yung tinutukoy? Yung denominator. So if we have here now 2 at saka po yung x, pag pinag-multiply kasi product, so 2 times x, ang LCD nitong given na to will be 2x. Okay po? Again, kung meron po mga pagkakataon na magulo yung aking pong pagdidiscuss, dun sa comment section po dun sa ating grupo, you can write it down. May mga teachers po tayo na sasagot. No. Proceed po tayo. Rational algebraic equation to general form of quadratic equation. Kanina nabanggit ko na sa inyo na we will be having a fraction dun po sa ating equation. And what we're going to do now, i-obtain naman natin or ita-transform yung may fraction sa general form. We have to know the reasons why we have to transform rational algebraic equation to general form. Bakit nga ba? Hindi ba siya masosolve pagka hindi ginawa na general form or standard form? Ang una, although it is not impossible to solve rational algebraic equation, hindi naman pala. Kaya lang, kahit kayo yung tanungin ko, saan po tayo mas hirap mag-solve? Sa whole number or sa may fraction? Kasi aminado ako, ay triple check, quadruple check kapag ka-involve yung fraction pag nagsosolve ako. Unlike sa whole number, double check. So for me, personally, it will be much harder kapag ang given po natin ay may fraction. Kaya ang sabi dito, it is not impossible. But I have to admit, it will be much harder than a whole number. Okay? So although it is not impossible to solve rational algebraic equation, it will be much easier to solve equations without denominator. Ito palagi kong ipinipreach prior pa dun sa unang batch po ninyo. Mga naunang batches pa po sa inyo. Mas mabilis mag-solve kapag walang fraction. So, what I did is, I instructed my students to eliminate the denominator. Ito na nga yung topic na yan.
This is made possible by using the LCD of all the rational expressions in the equation that contains the said expression. Sir, parang magulo. Ito po yung sinasabi natin. The reason why we get the LCD kanina kung paano kukunin, gagamitin pala natin yung LCD para mawala yung denominator dito sa rational algebraic equation. Nabanggit ko lang, kanina pa, na mas madaling magsagot ng walang denominator, walang fraction. So tatanggalin natin. Paano natin tatanggalin? Gamit po yung LCD nila. Sir, paano po yun? We will be having our example. On our example 1, the given will be this 6 over x plus x minus 3 all over 4 equals 2. Ito whole number to. Lahat ng whole number, we have a denominator of 1. Once na meron na po tayo ditong denominator, focus lang tayo sa denominator nila lahat. X, 4, at saka 1. Ang least common denominator natin dyan will be 4x. If you notice, pagdating dito, I put a bracket. Ito yung madalas pagkamalian ng mga bata. Pag nag-bracket sila, isang malaki lang. Tama? Baka meron po sa ating ibang nagawa nun. Hindi po natin isinasama yung equal sign sa bracket. So this will be the correct one kung paano natin gagawin. Okay? Balikan ko lang. Ang sabi ko kanina, ano po yung ating LCD? That will be 4x. Paano mawawala yung nandyan? We multiply both sides of the equation by the LCD na nakuha po ninyo. Let us proceed. Ayan yung LCD natin. Pakita natin kung paano mawawala. If this will be our given, itong 4x na LCD natin kanina, i-multiply dito sa left side of the equation. In like manner, yung 4x, that's the reason why naglagay din ako dito ng 4x, i-multiply naman ito dito sa right side of the equation. Paano tayo magmumultiply? Kung may plus po tayo dyan, ito mangyayari. Focus muna tayo dito. Oops, nawala yung x. Nawala yung x. Ang tawag po natin nakaka-cancel. Ang natira, 4 at saka 6. Pag i-multiply natin yan, 24. Yung 4x natin, na i-multiply na natin dito sa unang term. Ano yung term na tinatawag? Yung naghihiwalay po ng plus or minus sign. In this case, plus. Ito namang fraction na to, sir, may minus. Hindi, isang term lang din yan. Kasi itong x minus 3, numerator ng 4. Isa lang ito. Natapos na tayo dito sa ating unang term. Kopyahin natin muna yung sign. And yung 4x natin will be multiplied din dito sa kabila. So dahil tapos na tayo dito, pakita ulit natin ito. Pag ito naman ay ating i-multiply dito, ano muna ang mangyayari? Pwedeng mawala yung 4. Ang ibig pong sabihin, pwede nating makancel. Okay? Ang natira, x times x minus 3. Ayun. I'm hoping I'm making sense sa lahat po nung nanonood ng video na to. Video lecture. Kinopy lang natin yung equals dito. Dahil wala tayong makakancel, we simply multiply. 2 times 4x. Ayun. Again, lahat ng whole number natin over 1. Kaya numerator lang. 24 plus. Kinopya ko lang. Walang operation involved eh.
Pero dito sa kabila, meron. Paano gagawin? Distribute. X times x, anong sagot? X squared. X times negative 3, the answer will be negative 3x. Kopyahin ko na lang yung equal. And then this one, 2 times 4 is 8. May x tayo dito. Dapat ang lalabas, 8x. Ito na ngayon yung ating given. Ano po yung susunod nating gagawin kapag nandyan na? Ito yung given. San muna tayo magfo-focus? Ang focus natin, quadratic term. Alin yung quadratic term? Yung may exponent tayo na 2. Check natin, positive or negative. Kasi naitama na natin, dapat positive palagi yung quadratic term. Sir, positive na po, ito yung plus. Kung ito po ay positive, lahat ng nandito, hindi mo ililipat or itatawid ng equal sign. Alin ang itatawid mo? Etong nandito sa kabila. Yun ang tatawid. At ano nga po yung mangyayari pagka tumawid? Mababago yung taglay niyang sign. Magiging negative. Naiwanan ay 0 sa kabila. I simply copy 24. X squared minus 3x. Paglipat ng 8x na positive dahil tumawid ng equal sign, naging negative. And then, yung x natin, like terms sila. So, pwede mong pagsamahin itong dalawa. Ito, kopyahin mo na lang. Pero ito, paano natin pinagsasama? Like sign, we add the absolute value, take the common sign. Ito. Kinopya ko yung 24. Kinopya ko yung positive x squared. Pinagsama. Ulitin ko the reason why I'm using combine as the word kasi may mga nag-aakala imumultiply. Hindi. Kasi may nabanggit akong like sign eh. Sa addition, subtraction, multiplication, division, binabanggit palagi yung sign na yan. Dito, hindi tayo magmumultiply. We will combine. Pagka like sign, add yung absolute value. Pag unlike sign, subtract the absolute value. Dahil pareha siyang negative, 3 plus 8, 11, copy natin yung mismong variable x. Take the common sign, negative. Ano na ang gagawin pagdating dito? I-rearrange mo na lang po siya sa standard form. Paano yung standard form? Nasa unahan yung atin pong quadratic term. Pag re-rearrange natin, hindi na siya tatawid ng equal sign. Sa makatwid, kung ano yung sign na taglay niya, yun na po yun. Ayan o. Yung x squared na positive, positive pa rin. Yung negative 11x, negative 11x pa rin. At yung positive 24, positive 24 pa rin. Bakit nga ulit hindi natin binago yung sign? Kasi po, hindi naman siya tumawid ng ating equal sign. Okay? At ito pong nagawa na natin, ito na po yung standard form natin. Kung natatandaan pa rin po natin. Okay? Madali. Okay, let's proceed. Example 2. X over 3 plus 1 over x equals 19 over 12. Ang hirap. What I did, nilagyan ko muna ng bracket yung dalawang grupo. Ano LCD natin? 3x at saka 12. So, 3, 6, 9, 12, 15. Yung kabila, 12, 24, 36. Una sila nagtagpo sa 12. May variable na x. 12x. Okay? Ano na po mangyayari ngayon? Simplify muna natin. Oops! Nawala.
nawala. Yung 12 at saka 3, pwede silang i-divide pareha sa 3. Ilan ang matitira sa 12? 4. What will happen next? 4x squared. Saan ang galing? Yung 4x times x natin, 4x squared po yung kalalabasan. Kopyahin yung sign. Nawala na yan, syempre. Alin naman ngayon ang pwede nating tanggalin? Oops, yung x. Anong natira? 12 at saka yung 1. Pag i-multiply, dinidistribute kasi, 12 yung lalabas. Tapos na tayo sa side na to. Move tayo dito sa kabila. Kopyahin yung equals. Dito, meron ba tayong pwedeng ma-cancel or ma-eliminate? Yung 12. That's good. So, ang matitira sa atin dito, 19 at saka x. Pag i-multiply, 19 times x, ang sagot, 19x. Ito na yung given po natin. Sana step by step na susundan. Anyway, this is actually a record, so pwede niyong balik-balikan kapag nalilito kayo. Kung nandito na po tayo sa step na to, saan nga ulit ang ating focus? Sa quadratic term. Anong titingnan? Kung positive or negative. Dahil positive siya, wala kang gagalawin sa side niya. Alin ang ililipat mo? Yung side sa kabila. Ayun. Paglipat, tatawid ng equal sign, magiging negative. Positive kanina, negative. Yung the rest, kinopya mo na lang. Pagdating dito, ano pong gagawin natin? We will simply rearrange it para maging standard form. Uulitin ko po, hindi na siya tatawid pa ng equal sign, so wala kang babaguhin na sign na taglay niya. I-rearrange mo lang, pag inilipat mo ito, taglay pa rin niya yung negative. Ayun. Positive yung 4x squared dito, positive pa rin. Yung positive 12, ayun, positive 12 pa rin. At yung negative 19x, negative 19x pa rin dito. Again, pag nandito na po tayo, ito yung tinatawag nating standard form. Okay po? Sana maliwanag sa ating lahat. Okay? We will now be moving dito po sa ating isang topic, verbal sentences to mathematical sentences. Quadratic equation. Ito yung mga word problems, to be honest. Word problems, tapos i-represent mo in mathematical equation. Ang una nating dapat tandaan dito, analysis is the key. Pagbabasa po natin ng problem, hindi lang para mabasa. We have to understand, we have to dig deeper para po naiintindihan natin kung ano yung dapat natin gawin. Pwede po nating tanungin paano namin maintindihan. We have to remember keywords. Pag nakita natin tong keywords, pwede natin siyang malaman. Always represent the unknown by a variable. Pag sinabi kong unknown, yung wala ka talagang hint. Halimbawa, the value of x. Ano yung value ng x? Wala ka pang idea. Pero kapag ka meron ng kalapit na clue, hindi lang siya basta variable. Mamaya makikita po natin kung ano yung sinasabi po ni Sir. Ito yung sinasabi kong keyword na pwede nyo pong tandaan. Meron tayong more than at longer than. Pag nakita natin itong dalawang ito, ang ibig sabihin, meron kang operation na addition. Ayun yung plus sign. Ano kabaliktaran nitong dalawa? Less than at saka shorter than. Kung kanina nag-add tayo, ngayon, magsasubtract po tayo.
Ano pa yung mga words? Ito yung isa, twice. Alam ba natin na galing yung twice sa dalawang salitang pinagsama? Ang ibig sabihin ng twice ay 2 times. Twice. Kaya, multiplied by 2. 2x. Ang isa pa na madalas pinagkakamalian kasi tamad tayong magbasa, thrice. Kung ang twice ay pinaikling 2 times, ang thrice ay pinaiksing 3 times. So, multiplied by 3. 3x. Aside from these words, ano pa po yung dapat nating malaman? Area for rectangle. Ano yung area? Area equals length times width. Ito gagamitin talaga natin. And sa mga task natin, ito yung gamitin. Aside from this formula, perimeter of the rectangle. Ang formula, P equals 2 times the quantity of L plus W. Etong perimeter, I think next week baka magamit natin kung loloobin. Pero this week, ito ang gamitin. Lahat ng word problems, kailangan ito. No need to worry, we have here now our examples para po sa verbal sentences involving itong area of the rectangle. Subukan po natin ngayon. Example 1. The problem is this. The area of a garden is 160 square meters. The length of the garden, so we are talking here about the length, haba, is 3 meters more than twice its width. Twice. Ano nga? 2 times. Ito pwedeng nagkakaroon ng kalituhan. Kasi sir, hindi namin alam yung length. Pwede bang variable dyan? Kung pinakinggan nyo kanina, ang sabi ko, yung atin pong unknown na walang clue. Balikan ko lang ito. Length of the garden is 3 meters more than. May clue tayo eh. 3 metrong mas mahaba kaysa saan? Doble ng width. So yung width, eto yung wala tayong idea kung ano. Pero yung length, may idea tayo kung ano sukat. Ano po yung idea natin? Mas mahaba siya ng 3 metro. Doble pa nung width. Sa mga width, hindi yung length yung variable or yung x natin, kundi yung width. Ayan. Analyze ulit natin. Kaya nga yung una, analysis is the key. Now, kung meron tayong PM is the key, dito sa math, verbal natin, transformation, analysis will be the key. W is equal to the unknown, which is x. Ang length natin ay mas mahaba. More than. Sabi ko kanina, pag more than, balikan natin. Mag-add. Ayan. More than. So dito, more than daw ng 3 metro, alin? Yung twice. Ano yung twice? 2 times ng width. So, ang width ay x, 2 times 2x. More than plus, ilan? 3. Ayun, yung length natin. Ito yung twice the width. Ito yung more than 3. Ito ngayon yung value natin ng length. Okay pa? At ang area natin, 160. Hindi ko na ginamit, kung mapapansin po natin, yung unit na ginamit dito sa problem. Bakit po? Kasi we are asked to get the quadratic equation. I-rearrange natin siya na nakahanay para magamit natin yung space. Ayan. Width is x. Length is 2x plus 3. A or area is equal to 160. Dito, area given, ano yung formula natin sa area? Length times width. By substituting the values, area is 160, length is 2x plus 3,
magkasama siya sa length. At yung x natin, yun yung ating width. Proceed tayo. Ano na gagawin natin pagdating dito? Kopyahin mo lang kabila and then simplify natin ito. Paano nga mag-simplify? Anong unang gagawin? X times 2x. Ang sagot, 2x squared. Next, kopyahin yung sign and multiply this one. So, x times 3, 3x. Meron na po tayong sagot. Ang focus natin, quadratic term. Positive ba o negative? Sir, positive. Sa makatwid, ito ay wala kayong gagalawin or ililipat na tatawid sa equal sign. Alin ang ililipat? Yung hindi nila kasama. Pasamahin sa kanila. Kasi positive ito. So pagkalipat niyan, ito na yung kalalabasan. Dahil tumawid si 160 ng equal sign, magiging minus. Nabago yung sign niya. Pero itong 2x squared plus 3x, hindi na bago yung taglay niyang sign. Sir, nasa kaliwa po yung 0. Itong 2x squared plus 3x minus 160 nasa kabila. This is already in the standard form. Wala po tayong problema, no? Hindi tayo makaluma na dapat nasa left side. Ngayon, kung nahihirapan tayo, pwede mo naman pagbalikan rin ng pwesto. Wala kang babaguing sign. Okay po? 2x squared plus 3x minus 160. Parehas lang din yan. This will be our mathematical sentence ng problem na ito. Again, if we have the questions again, write it down para po masagot po. Ano? Example 2 tayo. Dito medyo komplikado ng konti kasi I use decimal. The length of a wooden plank is 0.7 meters, more than its width, and its area is 0.25 square meters. By the way, ang ating basa rito, 7/10. Ito, 25/100. Mamaya makikita nyo kung bakit kailangang alam natin yung pagbasa. Let width is equal to x. Ito hindi palaging yung width ng x ha. May mga pagkakataon, yung length yung x kapag yung width natin ang merong clue kung ano yung sukat. Pero dito sa example natin, yung length na naman ang tinukoy ay meron 0.7 meters more than its width. So yung width natin ang unknown talaga. Ilan ulit ang length natin? Ayun. More than its width, 0.7 meters. And ang area is 0.25 square meters. Iayos ulit natin. Ayan. Kanina binanggit ko yung kung paano natin binabasa. Ito 7/10. Decimal place niya, tenths. Ito 25/100 with TH sa dulo. Sabi ko, magagamit natin ngayon. Ito yung mangyayari. Formula sa area. And, ayan na. Pag po decimal yung given sa atin, kung ano yung place value niya, yun yung denominator niya. So, 7/10. Ang ibig sabihin, 7/10. 25/100, 25/100. Ganun po kasimple. Ito yung given. Anong mangyayari sa atin? Ocular muna tayo dito sa mismong given. Pwede makancel. Ayun ang value. The rest, kinopya ko lang ulit. Magiging 1/4 divisible by 25. Whole number yung x, denominator niya 1. 7/10, and then x over 1. Okay po? Ano yung susunod po natin gagawin? Kukunin na po ba natin kaagad yung ating pong
LCD to remove, meron pa tayong i-multiply. Baka po tayo malito. So, ang gawin po natin, kopyahin muna natin yung iba. Sir, saan po nanggaling ito? Get the LCD dito. Ang LCD nitong dalawa, 10. Paano nakuha yung nasa taas? Yung LCD na 10, divide dito. 10 divided by 1 is 10. Saka nyo i-multiply sa numerator. Doon ang galing yung 10x. 10 divided by 10 is 1 times positive 7, positive 7. Okay po? So, kunin mo muna yung value sa loob. Dahil meron kayo ditong addition. Kopyahin ko lang yung kabila. Kung eto na yung given sa atin, ano po yung susunod na gagawin po natin? Distribute muna natin yung kabila. Simplify muna natin. Habang nasimple, mas mabilis po tayo makakapagsagot. Ayun, mumultiply mo pala yun, imumultiply mo yung nasa baba. Again, kung nakita niyo yung direction ng arrow, distribute. Ito dapat ang magiging sagot. The rest, walang pagbabago, kinopya ko lang. And dito sa kabila, yung x at saka 10x naging 10x squared. Yung x at saka yung 7, pag multiply, positive 7x. At yung baba, 1 times 10, 10. Ito na ngayon yung ating sagot dito. Next, oops, nilagyan ko ng bracket. Bakit? Now is the time na kukunin ko yung LCD para mawala na yung denominator natin dyan. Ano LCD rito? Malamang marami sa inyo ang sagot 40. Kasi hindi naggamit ng multiples. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Sa kabila, 10, 20, oops, balik. Sa 4 kanina may 20. So yung unang number, kung saan po sila magtatagpo, yun po yung ating LCD na gagamitin natin as multiplier, 20. Kung 40 kasi yung gagamitin nyo, sa dulo, mag-minimize pa kayo, magsisimplify. So dito pa lang po, pilitin natin na yung pinakamababa na yung makuha. Dahil i-multiply natin sa 20, what will be the next step? Oops, pwede pala natin dito sa kabilang makancel yung 20 at saka 4. Divisible sila ng 4. So, matitira sa 20, 5. Anong susunod na gagawin po? Oops, yung 20 at saka 20. Pwede rin makancel. Divisible sila ng 10. So, matitira dito, 2. I'm hoping na yung step by step po natin nakukuha. Next, what are we going to do now? Dito muna tayo sa left side. Multiply. 5 times 1, 5. Copyhin natin yung sign. And then, anong gagawin natin dito? May plus dito. Hindi pwedeng pagsamahin naman yan. Multiply sa kabila. 2 times 10 is 20. Copyhin na lang yung x squared. Ayun. Followed by, copyhin yung sign. 2 times 7x. So, 2 times 7 is 14. Copyhin yung x. We have here now 14x. Kung ito na yung given, saan nga ulit tayo magfo-focus? Quadratic term. Positive or negative? Positive. Alin ang ililipat? Yung hindi niya kasamahan. Yung tatawid ng equal sign. Ayun, sa dulo. At dahil tatawid siya ng equal sign, mababago yung sign na taglay niya. Ayun, 0. Okay na ito ha. Kung may magsasagot sa atin ng ganito, wala na pong problema kay sir. Kung malilito, pagpalitin lang sila ng pwesto. No need to change the sign. Ayan. At eto na ulit yung ating standard form.
mathematical equation po natin, sentences. Okay, after po nating makuha yung ating pong standard form or general form, baka lang magkaroon ng pagkakataon na alamin sa atin yung value ng variable. So upon getting the standard form of the quadratic equation and you are asked to find the value of the variable, most of the time it is represented by x. Bakit inilagay ni Sir itong represented by x? May pagkakataon po kasi gumagamit tayo ng y, ng m, ng k, ng l, etc. So most of the time, x po yung ginagamit. Pag daw tayo pinahanap ano yung value ng x natin, please refer to the 4 methods that we have already discussed in the previous videos. Ano ba yung 4 methods natin? Ito. Extracting the square root, factoring, completing the square, or the use of quadratic formula. Kahit po alin dyan. Again, that will be our topic for today. I hope you learned something. I'm really hoping. Medyo malakas na naman ang ulan. Sana po lahat tayo ay may natutunan. Ulitin ko po, kaya po tayo'y nag-enroll para po tayo matuto. Huwag po sana nating dayain yung ating score na kokopya. Kasi personally, ang goal ko talaga, matuto lahat ng hawak po namin. I have talked to Ma'am Guevara, I have talked to Ma'am Dayo, and we share the same goal, na sana matuto yung mga estudyante. Secondary na lang yung grades eh. Kasi mga anak, to be honest, aanin mo yung mataas na grades kung wala kang natutunan. Hindi naman magagamit talaga yung grades. Ang magagamit nyo moving forward will be the things that you have learned dito. No matter what grades you come up with. Ibig pong sabihin, kahit anong makuha nating grades, as long as meron po tayong natutunan, that will be a plus para po sa inyo. And we will be very thankful na naging instrumento kami para po matuto kayo. With regard naman po kung bakit I'm recording videos, sa halip po live, even sa online, this is what I did. Kasi pag po live tayo, ang daming pwedeng mangyari. Una, sa amin laging nagbiblink ang internet. So malamang choppy pag nahina, o kaya biglang makakat yung connection. Eh may oras tayo. Pangalawa, kung live po yung ating discussion at meron kayong nalimutan, kung lahat kayo magtatanong sa amin ng the same question dahil hindi naririnig ng iba, it will pose a problem po sa ating pare-pareho. Wherein, kung recorded po yung ating discussion, pwede nyo pong balikan kung saang part dun sa video, saan kayo nalilito. At kapag litong-lito pa rin, that's the only time that you will contact us to clarify things. Ano po? I would want you to know, lahat po kayo, dapat alam natin na yung memory span, memory retention ng tao ngayon ay napakabilis. Ano yung tinutukoy po ni Sir? Hindi lang po kayo, miski po kami. May mga bagay na kadidiscuss lang natin, maya-maya limot na. My main point here is after you have watched the video here at sa palagay po ninyo ay naiintindihan ninyo, go ka agad kayo dun sa task at hand para fresh pa. Huwag niyong sayangin yung momentum na palagay po ninyo ay may naintindihan kayo. Okay? So natutuwa ako dun sa isang nag-comment na kabatch po ninyo. Sabi, Sir, pag po meron akong hindi naintindihan, binabalikan ko na lang po yung videos, total magkakahiwalay na. Sabi ko, salamat naman anak, sana nakatulong po. Because we really want you to learn. Lahat po kayo.
Ano po? So that will be all. Your task will be posted after this video. So please answer it kung medyo naiintindihan natin. Huwag nating sayangin yung momentum. Huwag po tayong magsagot ng hindi tayo nakakabasa ng or nakakapanood po ng ating videos. Kung sakali po at nagbabasa lang po kayo sa module, sana intindihin ninyo. But I'm going to guarantee, mas mabilis po yung pagsasagot natin if you are watching the videos that we are providing. Medyo magsawa lang po kayo sa mukha ko dahil ako yung makapal yung mukha sa aming tatlo. But still, it will be a big help para po sa ating lahat. Ano po? So dahil malalim na po ulit yung gabi, I will be signing off. Good night guys and have a good day.